Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nano. Taong 1977, probinsya ng Mindoro. Kung kagandahan ng panlabas na anyo ang pag-uusapan, hindi pinagpala si Nano. Ipinanganak na may bukol sa likod. Malaki ang ilong, gayon din ang kanang mata. Makapal ang kilay, bahagya ding malaki ang ulo. 5 anyos bago natutong magsalita. Hindi gaanong katangkaran dahil sa kondisyon. Bunga ng lahat ng ito ay palagi siyang kinukutya. Nanong kuba, anak ng demonyo. 2 ang ulo, yung isa karga sa likod. Pangit! Iilan lamang ito sa palagi niyang naririnig araw-araw. Umabot pa sa punto na nais na lamang magkulong sa tahanan. Natatakot na malait ng iba. Kinaya ng mga magulang. Nilayasan ng ama at kalaunay umalis din ang ina. Siya na lamang ang naiwan sa tahanan. Lumaki na walang ibang karamay kung hindi ang sarili. Ang sitwasyon ang nagtulak sa kanya upang magdasal. Hindi masyadong nakakalabas kaya ito ang pinagkaabalahan. Araw-araw walang palya. Nagsusumamo sa may kapal na sana matigil ang pangungutya at pangyuyurak sa kanyang katauhan. Hindi nagtagal. Dininig ng langit ang natatanging hiling. May nakilalang antingero na walang ibang layon kung hindi tumulong. Nag-aalangan siya nung una dahil baka isa lang din sa mga taong aapak sa kanya. Subalit nang maging klaro ang intensyon, pinagbigyan niya ang matanda. Pagpasensyahan mo na ang biglaan kong pagdating sa bahay mo, ha? Marahil ito na nga ang aking huling tungkulin, ang makahanap ng tuturuan. Nung narinig ko ang tungkol sa'yo, naging alerto yung tangan ko eh. Hindi ko alam pero habang pinag-aaralan, nararamdaman ko na merong espesyal sa'yo. Hindi siya makapagsalita sa sinabi ng matanda dahil walang naiintindihan. Hinayaan niya ang antingero. Sinamantala ang pagkakataon na may kasama at kakampi. Magmula sa araw ng kanilang pagkakilala sa isa't isa, ito ang naging gabay. Walang reklamo sa tuwing tuturuan ng lihim na karunungan. Orasyon, dasal, at lalong-lalo na ang paraan ng paggamit ng tangan. Ang pangil ng baboy ramo. Nung una ay natatawa dahil ang buong akala ay simpleng ngipin lamang. Hanggang sa unti-unting naintindihan, hindi makapaniwala sa bisa at kakayahan. Lumipas ang panahon. Natutunan niya ang lahat. Nagagamit na rin at handa ng lumaban, hindi lang sa kalaban sa mundo ng lihim na karunungan, kundi maging sa pagmamaltrato at salita ng mga tao. Hoy Nano Kuba, ang tagal mong nagkulong sa inyo ah. Wala kang kwenta sa lipunan, pero bakit nasasabik akong asaring ka? Ah, yun siguro yung silbi mo. Paligayahin ako gamit ang panlalait sa'yo. Pangit! Wika nito sabay hampas sa ulo ni Nano. Pinagtawanan pa siya na makasama. Magkaedad lang tayo ah. Pero bakit ganyan yung tangkad mo? Sobrang liit. Hindi kagaya ko ha. Medyo matangkad, gwapo. Pero ikaw, hindi man lang lumaki. Unano, pangit. Tapos yung ulo mo 2. Wala ka bang balak dagdagan ng isa para 3? Mas lalong lumakas ang tawanan. Nagpigil si Nano. Pero dahil patuloy pa rin ang pangaasar ng grupo ni Baldo, hindi na siya nagpaawat. Nagulat ang lahat nang maibagsak niya ang malaking tao. Tumulong pa ang kasama pero ganun din ang nangyari.
Lahat sila ay basag ang muka. Ang eksenang ito, nakaagaw ng atensyon ng mga dumaraan at kapitbahay. Pinagtitinginan na sila. Nagmamadaling tumalikod si Nano bago pa marinig ang panlalait at pamumuna. Pagdating sa bahay, nakaabang na si Tandang Guring. Hindi kita tinuruan sa pakikipaglaban para manggulpe ng kung sino. Nano, ang itinuro ko ay para lamang sa mga nilalang nakalaban. Huwag mong samantalayin ang kakayahan na meron ka para sa mali. Mali po ba ang lumaban? Nilalait po nila ako noon pa man eh. Matagal ko nang inaantay ang pagkakataon na makaganti, tapos pipigilan niyo ako. Hindi niyo naman po ako siguro masisisi. Pilit kong pinapakalma yung sarili ko pero ayaw nilang tumigil. Tugon ni Nano. Naiintindihan kita. Pero bago ka magbuhat ng kamay, tandaan mo kung karapat dapat bang pag-aksayahan ng oras sa mga tao. Mahalaga ang bawat lakas mo, kaya sana wag mong sayangin. Pasensya na ho kayo. Hindi lang po talaga ako nakapagpigil. Sumusobra na kasi sila eh. Porket pinagpala sa labas na kaanyuan, manlalait na ng katulad ko. Maaring hindi patas ang mundo, Nano. Subalit hindi may pagkakaila na higit kang ipinagpala sa ibang bagay. Katulad na lamang ng kabutihang panloob, pinili ka ng kalikasan upang sumunod sa aking yapak. Sa nabanggit ko, nakakataas ka sa kanila. Tandang Guring, may hindi pa ako naiintindihan eh. Paano nyo nasabi na ako susunod sa yapak nyo? Paano ho yun? Baka naman pinagtitripan nyo lang ako. Ikaw talagang bata ka. Kung sa bagay, kahit nga ako nagtataka kung bakit bigla na lang naging alerto yung tangan ko sa tuwing naririnig ko yung pangalan mo ha. Patawarin mo sana ako, pero naisip ko nung una na baka aswang ka. Hindi naman pala. Pinag-aralan ko maigi at inintindi hanggang sa naunawaan kong ibig sabihin. Lalong-lalo na nang makasama kita. Nung nagsimula ang ating pagsasanay, walang duda. Ikaw nga ang pinili ng tangan. Ang dugo mo ay panglaban. Hindi magtatagal, may tuturing kang magiting na bayani ng mga tao laban sa mga aswang. At ang panlalait nila, mapapalitan ng pagmamalaki at pagkamangha. Tang, masyadong lumilipad yung isip mo. Paano ko ipagmamalaki? Hindi nga ako lumaki. Tignan mo yung tangkad ko. Parang 8 anyos na bata pa rin. Lokong, ay nako, hindi yan ang ibig kong sabihin. O siya, pumasok ka na nga. Meron akong tinabing pagkain sa kusina. Nauna na ako kasi ang tagal mong bumalik. Maraming salamat o. Pero kayo na po ang unang pumasok. Ako na pong bahalang magwalis sa buong bakuran. Nangihina na po kayo. Importante ang sapat na pahinga. O siya, sige. Tapusin mo na para masunog na natin mamayang gabi. Sa totoo lang, sumasakit na yung likod ko at mga paa kakatayo Mauna na ako ha. Ipinagpatuloy ni Tandang Guring ang pagwawalis. Napabuntong hininga dahil naisip ang kondisyon ni Tandang Guring. Hindi niya maunawaan kung bakit gano'n na lamang ang panghihina ng katawan magmula nung ipasa sa kanya ang tangan. Nung unang pagkakakilala, malakas pa. Unti-unting nabawasan ang lakas nang magsimula ang pag-aaral. Nabanggit nito na malapit na ang oras ng pamamahinga. Hindi nakakapagtaka kung ang edad lang ang pag-uusapan. Nasa edad 80 na ang matanda. Napabuntong hininga si Nano. Itinuon na lamang ang pansin sa pagwawalis. Makalipas ang ilang sandali, natigilan sa pagdating ng mga magulang ni Baldo. Hoy, Kuba, ikaw, anong ginawa mo kay Baldo? Ginulpi mo. Nahirapang humingi. Kamuntikan pang mamatay. Ang liit-liit mong tao, paano kang umabot sa anak ko? Siguro tinawag mo yung kalaing engkanto para gawin yun ano? Demonyo ka talaga. Wika ni Mang Donyo at Aling Pina. Ito ang mga magulang ni Baldo. Halika nga rito nang mabigwas ang kita. Walang sinong dapat manakit sa aking anak.
Subukan yung saktan si Nano. Hindi ka makakauwi ng buhay. Ang lupang tinatapakan mo ngayon ay pwedeng maging libingan mo sa susunod na sandali. Wika ni Tandang Guring. Kagad siyang lumabas matapos marinig ang banta ng mag-asawa. Isa ka pa. Ginagalang kita noon dahil mahusay ka sa panggagamot ng mga karamdaman, pati sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tapos ngayon, kumakampi ka sa anak ng demonyo. Kahit ikaw nalin lang ng kubang yan, dapat talaga sa inyo mawala na sa mundo. Nananakit kayo ng tao eh. Sa halip na magpunta rito at magbanta, bakit hindi nyo tanungin ang magaling nyong anak kung ano ang ginawa niya kay Nano? Hindi lamang panlalait. Paulit-ulit din siyang ginulpe kasama ang mga kabarkada. Pero ano, nagpunta ba si Nano sa inyo para magbanta kagaya ng ginawa nyo ngayon? Hindi lang yung anak nyong si Baldo ang yumurak sa pagkatao ni Nano. Maging kayo eh. Ilang beses na siyang inapak-apakan tapos kayo pa tong may ganang magalit. Gayong kayo naman ang mali. Kung may dapat mang mawala sa mundo, kayo yon. Mga lapastangan. Nataranta ang mag-asawa nang huguti ng matanda ang itak. Kumaripas sila ng takbo bago pa mataga. Tandang Guring, tama na po yan. Huwag na po kayo magsalita ng kung ano-ano. Huwag na rin po kayo manakit. Talagang papatay ako ng tao. Umiinit ang dugo ko sa mga taong kagaya ng dalawang yan eh. Ang lakas ng loob na pumarito at manumbat, gayong sila naman ang dapat pagsabihan. Ay nako, kung maayos pa yung kalusugan ko, ako mismo ay susugod sa mga yan eh. Tama na ho yan, hindi na po kailangan ng ganun. Kayo na rin po mismo yung nagsabi, di ba? Pag-isipang mabuti kung karapat dapat bang pag-aksaya ng oras sa mga yan. Wala po silang kwenta kaya hayaan na natin. Kumalma ang matanda. Inakay niya ito papasok ng tahanan at nagpahinga. Sa mga sumunod na sandali, hindi mawala sa isip ni Nano ang banta ng mga magulang ni Baldo. Kilala ang mag-asawa bilang mapagigante. Hindi pinapalampas ang mga bagay-bagay, lalo na kung may kinalaman sa anak, kahit sila pa ang mali. Ipinagdarasal na lamang niya na hindi umabot sa punto na kanyang iniisip. Kinabukasan, nagising ito na punong-puno ng takot matapos matagpuan ang mga lamang loob sa pastulan. Kompleto naman ang mga alaga na pinapastol, kaya laking pagtataka ng karamihan kung saan nanggaling ang mga ito. Sa tingin ko, lamang loob ng tao yan, tingnan nyo maigi. Wika ng kapitbahay. Kaya pa naman kagabi. Nandyan lang ang bahay namin pero wala kaming narinig na anumang ingay. Sa tingin ko, dinagit yan ng isang nilalang tapos nahulog. Tignan niyo ang puno, oh. May bakas ng dugo mga daon at sanga. Samot-saring opinyon ang nabuo sa mga tao. Hindi na sana magtatagal si Nano dahil nautusan lamang ni Tandang Guring hanggang sa marinig niyang nagsalita si Baldo. Isa lang naman ang posibleng gumawa ng bagay na yon. Nandito siya ngayon oh. Huwag niyo sabihin hindi kayo nagdududa. Wala namang ibang demonyo sa lugar natin kung hindi ang Unano lang. Pinagtinginan ng lahat si Nano. Hindi muna siya kumilos. Pinakinggan pa ang hirit ni Baldo. Nagawa niya nga kaming gulpin eh. Kaya hindi na nakakapagtaka kung makakayanan niyang pumatay at dukutin ang lamang loob ng tao. Hindi ba, Nano? Wala ka ng ibang bukang bibig mula noon hanggang ngayon. Pero binabalaan kita, Baldo. Hindi porkit ganito ang itsura ko, kaya ko nang gumawa ng masama. Hindi ako katulad mo. Ikaw nga tong dumali sa alagang aso ni Mang Pedring nung nalasing ka eh. Ngayon ibabalik ko sa iyo yung sinasabi mo. Kaya mo nga manakit ng aso eh. Hindi na nakakapagtaka kung kaya mong gumawa ng mas masama pa at dumukot ng mga lamang loob. Nagulat si Baldo sa narinig. Nagmamadaling lumapit kay Nano upang sana'y suntukin. Pero naunahan, sinikmuraan, bumagsak at pinagtawanan pa. Kung inaakala mong ako pa rin yung Nano na masasaktan ng ganun-ganun lang, nagkakamali ka. Kayang-kaya kitang labanan. Dinuraan pa ito ni Nano. Mas lalong nagalit si Baldo dahil sa pagkakapahiya.
Pagdating sa tahanan, kagad siyang kinausap ni Tandang Guring tungkol sa natagpo ang laman sa pastulan. Ito na ang oras para ipamalas mo ang iyong kakayahan, Nano. Nag-umpisa na ang mga nilalang. Indikasyon ng nangyari sa pastulan. Hindi nalalayong magsusunod-sunod na ito kagaya noon. Kagaya noon? Ano po bang nangyari? Maraming taon na nakakalipas. Binata pa ako eh. Sunod-sunod ang pagsalakay ng mga aswang sa iba't ibang dako. Binibiktima ang sanggol, yung mga buntis, mga nakakatanda, mga bata, kahit yung may sakit ha. Natapos naman kagad dahil sa pagkakaisa nila tatay at ang kaibigan niyang manunugis. Sumama na rin ako. Ngayon, wala na akong sapat na lakas para makipagtuos sa nilalang. Ikaw ang pag-asa ng lahat. Kaya maghanda ka na. Hindi malaman ni Nano kung dapat ba siyang matuwa o mag-alala. Aminadong gusto niyang makipaglaban sa mga nilalang. Subalit may kaunting takot dahil hindi pa naman nararanasan ang aktwal na sagupaan. Lumipas ang ilang oras. Maimbing na natutulog si Tandang Guring. Subalit si Nano ay hindi man lang dinalaw ng antok. Nakaupo lang siya sa higaan habang nakasilip sa siwang ng bintana. Sa kalagitnaan ng panonood sa labas, nakita niya ang isang nilalang na lumilipad. Mabilis kaya hindi namukaan, ngunit nakakapagtaka ang anyo nito. Ang itaas na bahagi ay sa tao. Merong malapad na pakpak. Kagad lumabas ng bakuran si Nano. Sa bawat pagdaan ng minuto, mapapansin ang unti-unting pagbigat ng pakiramdam. Kinilabutan sa tuwing hahampas ang hangin. Hindi rin nawawala sa paningin ang figura ng tao sa kalayuan. Malayo na ang kinalalagyan, subalit malinaw na nakikita. Nakiramdam siyang mabuti. Patuloy na naramdaman ang negatibong enerhiya. Dito na siya naglakas loob na kumilos. Binitbit ang karet. Nagmamadaling pinuntahan ng kinakatayuan ng tao. Pagdating sa unahan, laking gulat ni Nano dahil parang hindi siya kumikilos sa pwesto. Kahit anong lakad, hindi siya makarating sa kinalalagyan nito. Ngunit pagbalik niya ng tingin sa tahanan, malayo na siya sa lugar. Palipat-lipat siya ng tingin sa pagtataka. Lumakad pa ng lumakad pero kahit anong gawin, hindi nakakarating sa kinaroroonan ng tao. Ilang sandali pa, muling dumaan ang nilalang na nakita. Sa puntong ito malinaw na namukaan ang manananggal. Merong bitbit na kung ano sa kanyang bibig. Siguradong laman ito ng tao. Napatakan pa si Nano ng dugo nang lumampas sa kanya. Nasundan lamang ng tingin at muling nagtaka si Nano. Hindi man lang siya napansin. Binalik niya ang tingin sa unahan pero wala na ang tao roon. Dito lamang napagtanto. Nasa bakuran lamang siya. Hindi nakausad. Malakas na orasyon ang nagamit ng nilalang. Naguguluhang pumasok ng tahanan si Nano. Tamang-tama dahil naalimpungatan si Tandang Guring. Anong oras na, Nano? Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Hindi po ako inaantok eh. May tatanong po sana ako sa inyo, Tatang. Tungkol po sa nangyari kanina. May nakita akong figura ng tao eh. Pinuntahan ko kasi kinutuban ako eh. Pero kahit anong hakbang, hindi ko malapitan. Hindi ako makausad sa kinakatayuan. Tapos, may manananggal pang dumaan pero hindi ako napansin. Ano kaya yung nangyayari? Naguguluhan ako eh. Biglang nawala ang antok ng matanda matapos marinig ang kanyang sinabi. Maging ito ay nagtataka. Ay, totoo ba yan? Bakit hindi mo ko ginising nang makita mo? Kailan ba nangyari? Halos kakatapos lang ho eh. Ano po ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan eh. Natahimik ang matanda. Hindi alam kung ano ang isasagot sa kanya. Sa tanang buhay bilang antingero, wala siyang naranasan na ganung bagay.
Sa tuwing may nagpapakitang aswang, nalalapitan naman, nakakalaban kagad. Pero ang sinabi ni Nano, ibang-iba sa kanyang mga karanasan. Hindi ako sigurado kung ano ang naranasan mo. Malamang mataas na uri ng orasyon ang nagamit sa'yo. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala. Kinabukasan maagang gumayak ang matanda upang puntahan ang mga kakilala sa Karatig Bayan. Itatanong ang naranasan ni Nano sa nagdaang gabi. Habang wala ito sa tahanan, sinamantala niya ang pagkakataon na maglakad-lakad sa paligid. Magpapahinga habang iniintindi ang sitwasyon. Pagdating naman sa daanan, bumungad si Baldo. Sa kabila ng nangyari sa kanya ay may gana pang mang-api. Hoy Kuba! Akala ko pagong na naglalakad. Ikaw lang pala yan. Saan ka ba pupunta? Huwag kang pag-alagala, baka mapagkamalang ka, umandusay ka na lang dyan sa daan. 2 beses kinaltokan si Nano. Nagbuntong hininga. Pinipigilan ang mga kamao na gustong suntukin ang taong karap. Tigil-tigilan mo ako, Baldo ah. Nakakaawa na nga yung itsura mo. Baka madagdagan ko pa. Hindi lang ilong ang mababasag kapag pinagpatuloy mo ang pangapi sa akin. Lahat ng buto mo sa katawan babaliin ko. Ang yabang mong Kuba ka. Nakachamba ka lang eh. Sige, pakita mo nga. Hinila ang kanyang damit hanggang sa mapunit. Napatingala siya matapos hawakan sa ulo. Huwag ka masyadong matapang, Nano. Nakachamba ka noon eh, pero hindi na yun mauulit. Alam na ng mga magulang ko yung nangyari. Naganap sila ng gaganti para sa akin. Tignan ko lang, kung lalabas pa yung tapang mo sa sandaling makarap siya. Sabi ko sa'yo eh, huwag mo kong kakalabanin. Ang laki mong tao tapos sumbongero ka. Wala ka pala eh. Asa lang sa magulang. Gamitin mo yung laki ng katawan mo. Laking tao nito, sumbongero. Duwag! Dito na nagbitaw ng ilang suntok si Baldo. Nagalit siya ng husto. Tumama ang mga kamao pero walang nararamdamang anumang sakit. Upang maging kapanipaniwala, nagpanggap na lamang itong nasasaktan. Ano ko ngayon? Nakabaluktot ka na sa lupa. Akala ko ba lumalabang ka na? Lusaw din pala yung tapang mo eh. Kuba, Nano, anak ng demonyo. Paulit-ulit siyang tinadyakan ni Baldo. Matapos ng lahat ng ginawa ay nagmamadaling umalis. Dahan-dahang bumangon si Nano mula sa pagkakabaluktot sa lupa. Akala naman ng tabatsoy na yun, tinablan ako sa ginagawa niya. Ayos na yan. Mag-isip siya ng ganyan para hindi naman gulo. Nakakaawa yung itsura mo kaya nagpanggap na lang ako eh. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa puntong ito nadagdagan ng iniisip. Una ang nangyari kagabi. Pangalawa ang sinabi ni Baldo. Sino kayang gaganti para sa kanya? Tatay niya? Nanay niya? Naku, kahit buong barangay pa yan. Wala namang laban ng mga yan eh. Lumihis na ng daanan si Nano. Malayo na ang kanyang narating. Umuwi na lamang ito upang makapagmeryenda. Kumakalam na ang sikmura. Habang pauwi ay napansing merong nakasunod. Hindi lang makita. Mahaba ang talahib sa magkabilang bahagi ng daan. Nagpatuloy siya at bago makarating sa tahanan, isang lalaki ang humarang. Masama ang titig sa kanya. Mahahalata ang galit sa mata nito. Lumingon pa si Nano. Nagbabaka sakaling may tao sa likuran at hindi siya ang tinitignan. Ikaw ang tinitignan ko. Tama ang nakalap kong impormasyon. Masagwa ang mukha mo sa malapitan. Hoy, sino nagsabi sa'yo na umarang sa dadaanan ko? Tumabi ka nga. Ibabagsak kita. Masyado kang matapang sa itsura mong yan. Saan ka humuhugot ng katapangan? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Sige na, tumabi ka. Hindi pa nalalampasan ng lalaki. Laking gulat ni Nano nang biglang tumumba ang puno ng saging. Walang kahirap-hirap na binagsak ng lalaki.
Ituring mong babala ang nangyari sa'yo. Tigilan mo ang ginagawa sa baryo at huwag kang makikialam sa mapapansin mo tuwing sasapit ang kadiliman. Wika ng lalaki at umalis na sa lugar. Sino ba yun? Kung makapagsalita akala mo magkakilala kami. Nagbibigay pa ng babala. Baliw siguro yun. Pagdating ni Nano sa tahanan ay naroon na si Tandang Guring. Walang nakalap na impormasyon tungkol sa sitwasyon. Hindi ko naabutan yung kakilala ko eh. Umalis daw. Antayin ko sana kaso ang sabi ng anak, baka sa makalawa pa bumalik eh. May asikasuhin daw sa kabilang bayan. Huwag ka mag-alala. Obserbahan na lang natin ang mga mangyayari sa susunod na araw. Kahit hindi na humanong. Basta walang masamang nangyayari sa atin. Ayos lang ho yun. Teka, anong nangyari sa damit mo? Puro puti ka. Bakas ng tadyak yan ah. Hindi talaga madaan sa disiplina ang mga tao ah. Nakailang sabi na ako na tantanan ka, pero hindi pa rin ginagawa, lintik talaga. Wala naman pong ibang gagawa sa akin yan kung hindi si Baldo eh. Hindi ko nga maintindihan yung taong yun eh. Ako na lang palagi yung pinagdidiskitahan. Eh bakit hindi ka lumaban? Kung napapasobra na, pwede mong gamitin ang kakayahan mo. Huwag mo lang gulpin ng sobra. Baka mapatay mo nang wala sa oras eh. Dumepensa ka. Hindi na ho tatang. Mamaya mapuruhan ko pa yun eh. At saka wag yun na po masyadong isipin si Baldo. Natutuwa nga ako dun eh. Hindi naman ako tinatabla ng mga atake niya. Pero pakiramdam niya sobrang lakas niya. Gusto sanang sabihin ni Nano ang nakainkwentro kanina. Pero nang mapansin ang pagod sa mukha ng matanda, hindi na muna ito ipinagbigay alam. Pagsapit ng hapon, inatupag ni Nano ang pagsusunog ng mga tuyong dahon sa bakuran. Si Tandang Guring ang nakasanayang gumawa nito, pero hindi pa bumabangon sa labis na kapaguran. Sa kalagitnaan ng ginagawa, napansin niya ang mabigat na presensya. Kagad na agaw ang atensyon, kung kaya't hinanap kung saan ito nakakubli. Sinilip niya ang bawat sulok, maging ang nagyayabungang halaman sa tabi. Kaso nga lang walang makita. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa mapagod. Kung ano-ano naman yung ginagawa ng mga to. Kung magpaparamdam kayo, magpakita din kayo. Ilang sandali pa nawala ang nararamdaman sa paligid. Tinapos ang pagsusunog ng dahon at pumanik sa loob ng tahanan. Kaso nga lang lumalala ang kalagayan ni Tandang Guring. Nakaiga na lamang at wala ng lakas ang katawan. Wala namang reklamo pero nakakaawa ang sitwasyon. Tandang Guring, baka kailangan kayong dalin sa doktora o manggagamot. Bigla na lang ho kayong tumamlay eh. May lakas pa naman kayo ng mga nakaraang araw. Ano po bang nangyari sa inyo? Biglaan yan eh. Huwag mo ko masyadong intindihin. Ganito ang buhay ng matandang antingero. Nalalapit na ang oras ko. Nagawa ko na ang aking misyon. Si Tatang naman kung ano yung sinasabi. Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Dahil sa kalagayan ni Tandang Guring, sinusubuan niya na lang ito ng pagkain. Ilang kutsarang kanin at isang lunok ng tubig lang ang tinatanggap ng sikmura. Patuloy na nababahala si Nano dahil sa pangyayari. Tinanong niya ang matanda kung anong halamang gamot ang pwedeng gamitin. Maalam ito sa mga ganitong bagay pero hindi na sumagot. Paulit-ulit na sinasabi, hayaan na lamang siya dahil paparating na ang kamatayan. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Alam mo yan, Nano. Darating tayo sa ganitong sitwasyon, lalo na kung pinasa ko ang aking tangan. Malapit na ang oras at wala na tayong magagawa. Natupad ko na ang aking tungkulin. May napag-iwanan ng tangan. Ingatan mo yan hindi bilang tanda ko, kundi para sa kabutihan at proteksyon. Huwag kang magdadabot na tumulong sa kapwa na nangangailangan. Matapos magsalita ni Tandang Guring ay tumalikod na sa kanya.
Gusto pa sanang sumagot ni Nano. Hindi na lamang nagsalita upang makapagpahinga ang matanda. Ipinagdasal na lamang na sa pagsapit ng bukas ay sumigla ang katawan ni Tandang Guring. Nagtungo si Nano sa sariling kwarto. Saktong pagkaiga sa kama ay merong kumaluskos sa labas. Nagmamadali siyang sumilip. Bumungad kagad ang kadiliman ng gabi. Kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Pinagmasdan niya ang tanawin. Naaninag ang mga bagay-bagay dahil sa liwanag ng buwan. Sa pagtingin, napansin ang gumagapang sa damuhan. Purong itim na hugis tao. Pabalik-balik na parabang nalilito kung saan daraan. Nang lumapit ang nilalang sa tahanan ay dito na kumilos si Nano. Nagmamadali siyang lumabas bitbit ang karet. Dumiretso siya sa bahagi kung saan iyon nakita. Pero laking gulat dahil wala na ito roon. Nakailang tingin pa sa paligid. Pero wala nang mahagilap. Napakamot na lamang sa ulo. Ano ba naman yan? Kung kailang nakalabas na ako, saka naman mawawala. May takot yata sa akin yung nilalang na yun eh. Abay dapat lang. Kung masama yun, ako mismo yung papas lang sa kanya. Bago pumasok sa loob ng tahanan, nakarinig siya ng angil sa bandang bubong. Pagkatingala doon nakita ang aswang na nakadungaw sa kanya. Ibinalandra ang napakahabang dila. Nanlilisik ang mga mata. Hawak-hawak na ni Nano ang karet. Kaya pala hindi kita makita sa baba. Nandyan ka pala sa taas ah. Bumaba ka dito para magkarap tayo ng maayos. Patuloy na umangil ang nilalang. Wag mong antayin na ako pa yung umakyat dyan ah. Madaya ka rin eh. Kita mong ang liit-liit ko. Tapos nandiyan ka sa taas. Bumaba ka dito. Ilang sandali pa ang lumipas, wala pa ring nangyayari. Patuloy silang nagtititigan ng aswang. Ano ba namang gusto mong mangyari? Makipagtitigan sa akin. Siguradong hindi yan ang pakay mo sa lugar. Kaya bumaba ka na dito nang makapagsimula na tayo. Kumilos ang nilalang at kaagad na sumunggab. Nagulat si Nano sa ginawa nito at natumba. Mas lalo lang ding nainis. Pagkabangon ay wala na naman ang aswang. Talagang pinaglalaroan ako nito ah. Magpakita ka nga sa akin. Itong duwag na to kung ano-ano pa yung ginagawa eh. Wala pa ring nagpakitang nilalang. Hanggang sa narinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ni Tandang Guring. Kagad siyang pumasok ng tahanan. Nakita na merong dugo. Nataranta siyang naghanap ng halamang gamot sa mga gamit. Pinainom. Sa kabutiang palad ay umayos ang kalagayan ng matanda. Tandang Guring, tis-tis lang po muna. Bukas sa bukas, dadayo ko sa kabilang bayan upang magtungo sa manggagamot. Hindi na pwedeng baliwalain yung karamdaman mo eh. Hinang-hina na po kayo. Ay nako, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Talagang ganito ang sitwasyon. Ilang araw na lang ang aking itatagal. Ay para saan pang manggagamot? Nagawa pang ngumiti ng matanda matapos magsalita. Mababakas naman ang paghihirap sa kanyang muka. Bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? Parang ayaw nyo na pong mabuhay ah. Ngumiti lang sa kanya si Tandang Guring. Ipinikit ang mga mata at muling natulog. Napabuntong hininga si Nano. Naupo sa dulo ng higaan. Muling nadagdagan ng iniisip. Ang nakita nung nakaraang gabi. Ang aswang kanina. At ang lumalalang kalagayan ni Tandang Guring. Sa pagsapit ng kinabukasan, maagang naganda ng halamang gamot si Nano. Pinagsilbihan at inaruga ang matanda. Matapos ay nagtungo siya sa pastulan. Malawak ang kapatagan. Maayos na lugar para makahinga sa lahat ng problema. Habang nakasalampak sa damo, bigla na lamang napatayo ng maramdaman ang pagtalsik ng tubig.
Akala ko ligaw na kabuti. Ikaw lang pala yan, Nano. Uy, Kuba, ang lakas ng lubong pumunta rito ah. Ang layo-layo nito sa lugar mo eh. O kumusta yung pakiramdam mo sa ginawa ko nung nakaraan? Aba, ayos ah. Nangangamusta na pala yung sumbongero. May nagbabago rin pala sa'yo. Eh ako mabuti ako. Ikaw ba? Parang hindi gumagaling yung ilong mo ah. Basagin ko kaya uli yan. Umatras si Baldo nang bumuelo ng paglapit si Nano. Huwag mo kong lalapitan, diyan ka lang. Ito magpapatunay ng kalupitan mo sa akin. Hanggat hindi ito gumagaling, patuloy kitang sisingilin. Ako pa ang malupit ngayon ah. Ngayong ikaw tong paulit-ulit na nanggugulo sa akin. Kulang na nga lang isipin ko may gusto ko eh. Ayaw mo lang aminin sa salita, kaya dinadaan mo sa pangaapi. Talagang, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Hindi tayo talo ah. At mas lalong hindi ako papatol sa demonyong Kuba. Anak ng demonyo. Ang dami pang sinasabi. O tara, suntukan na lang. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa mga kagaya mo. May malagang bagay pa akong gagawin eh. Diyan ka na nga. Wika ni Baldo. Hinampas ng malakas si Nano. Napasubsob ito sa lupa. Pinigilan ng sarili. Tinitigan ng masama si Baldo na lumalayo na sa lugar. Ay nako, kailan ba matatapos tong buhay na ganito? Nananahimik ako pero problema yung lumalapit. Ay nako. Pinagpag ni Nano ang dumi sa katawan. Babalik na sana sa pwesto kanina nang makita ang lalaking humarang sa kanya nung nakaraang araw. Nagmamadali itong lumapit. Tumitig. Ang tingin ay parabang nakabuo ng eksena sa isipan kung saan pinapatay siya. Makalipas ang ilang sandali, mahabang minutong pagtititigan, dito niya napansin na may kakaiba sa lalaki. Nang maamoy ang hangin, may humalo na ibang samyo. Kinilabutan siya nang wala sa oras. Bilang na rin ang oras mo, asungot. Mas mabuti, magsabay na kayo ng matanda. Napakunot ang noo ni Nano. Nagulat siya dahil alam nito ang tungkol kay Tandang Guring. Teka, kilala mo si Tandang Guring? Sino ka ba? At saka bakit parang may iba sa pagkatao mo? Hindi mo na kailangan malaman ang impormasyon tungkol sa akin. Yang tangan mo, hindi nararapat sa'yo at hindi rin para doon sa matanda. Maswerte ako ah. Sa akin humingi ng tulong. Napakagandang pabuya. Mapupunta sa akin yung gamit mo. Naguguluhan man si Nano. Ang tanging sigurado lamang ay nanganganib ang kanyang tangan. Kaya naman wala nang pagdadalawang isip na bumunot ng karet si Nano. Huwag ka masyadong magpakampante, Kuba. Nagkaroon ka lang ng lakas dahil sa tangan. Ngunit mali ang desisyon ng matanda dahil sa'yo binigay, Kuba. Anong sinasabi mong maling desisyon? Si Tandang Guring mismo nagsabi na ako ang pinili ng tangan. Ako ang susunod sa kanyang yapak bilang may-ari nito. Masyado kang naniniwala sa matanda. Kung sa bagay kumapit ka lang din sa patalim. Piniling pakisamahan ng matanda upang may makasama sa araw-araw. Tandaan mo, Kuba. Nalalapit na ang takdang araw. Babawiin namin ang ninakaw ni Tandang Guring. Ang lahi namin ang tunay na nagmamay-ari niyan. Lumapit ang lalaki sa kanya. Asahan ko ang magandang laban sa ating dalawa. Maganda ka. Matapos magsalita ay biglang nawala ang lalaki. Hindi na napansin kung paano itong naglaho. Mas matimbang ang sinabi nito. Upang malaman ng katotohanan ay dumiretso siya kay Tandang Guring. Ay mabuti naman, Nano, nandito ka na. Gusto ko sanang bumangon eh. Pwede bang tulungan mo ko? Kagad niyang inalalayan ng matanda.
Pinakain muna bago tinanong. Oh, bakit parang tahimik ka na naman? May bumabagabag ba sa isipan mo? Meron lang po sana akong gustong itanong eh. At sana wag niyo pong mamasamain. Ipagtapat niyo po yung katotohanan. Talaga bang ikaw ay may-ari ng tangan na to? Natigilan si Tandang Guring. Napalunok sabay iwas ng tingin. Napansin ang pagiging kabado. Tama pala yung sinabi ng lalaki sa akin. Hindi nga ikaw yung tunay na nagmamay-ari ng tangan. Saan niyo po ba to kinuha? Bakit niyo po nagawang ibigay sa akin? Gayong galing naman sa nakaw. Nagtiwala pa naman ho ako sa inyo. Hinubad ni Nano ang tangan. Ang pangil ng baboy ramo. Inilatag sa harapan ng matanda. Masama ang kanyang loob. Hindi matanggap na nagsinungaling sa kanya ang taong pinagkatiwalaan. Aaminin ko nagsinungaling ako, Nano. Pero totoong ikaw ang pinili ng tangan. Kaya ginawa kong lahat upang maipasa ito sa'yo. Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano-ano pang mga bagay. Hindi ko alam ko nung paniniwalaan ko eh. Ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin ang katotohanan. Pero nauna pa ang ibang tao. Sa iba ko pa nalaman oh. Nano, ang buong katotohanan. Noong kasagsagan ng aking gamutan sa iba't ibang baryo, may nakaengkwentro akong aswang. Tangan niya ang pangil ng baboy ramo. Natalo siya at kinuha ko yan. Kaya napasakin dahil sa duelo. Hindi masasabing nakaw eh. Dahil ako ang nagwagi sa aming laban. Tunay ang aking motibo sa'yo. Gayon din ang tangan. Nabanggit ng lalaki sa akin, matagal ka na niyang hinahanap eh. Hindi kaya nagmamadali kang maghanap ng mapagkakalooban para makaligtas ka sa kasalanan mo? Hindi, Nano. Kailanman hindi pumasok sa isipan ko ang ganyang bagay. Patawarin mo ko pero maniwala ka. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Nagbuntong hininga si Nano para pakalmahin ang sarili. Nagmamadaling lumabas ng tahanan. Hindi niya kayang harapin ng matanda dahil baka kung ano pa ang masabi. Nagtungo siya sa pastulan. Doon naglabas ng hinanakit. Hindi pa nangangalahati. Biglang dumaan ang nilalang. Kutob niya ito ang nakita sa nagdaang araw. Nakita niya ang pakpak nito. Nasa malapit lang ang niliparan. Sinamantala niya ang pagkakataon upang mahanap ang kalahati ng katawan ng manananggal. Hindi pa nga ako tapos maglabas ng sama ng loob. May umiiksena na naman. Buti na lang, nadala ko yung langis na to. Wika ni Nano. Ibinuhos niya ang lana sa naputol na katawan. Nangisay ang kalahati ng katawan nito at umuusok pa. Ang mga bituka ay tila binudbura ng asin sa pagwawala. Sinabayan niya ng orasyon at sinunog. Ganon lamang kasimple ang kanyang ginawa. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang malakas na angil. Bumulusok sa tabi niya ang kaputol na katawan. Sinabuyan niya rin ito ng pangontra. Pilit na inaabot ng nilalang ang naputol na katawan. Pero dahil sa pangontra at orasyon ni Nano, hindi na magawa pa. Gumagapang ito sa lupa. Inaantay na lamang ang kamatayan. Kaya ko naman palang pumuksa ng nilalang kahit wala yung tangan. May mga pangontra ako at alam ko ang orasyon. Ito na lang siguro yung gagamitin ko. Ayoko nang bumalik kay Tandang Guring. Hindi naman pala talaga sa kanya yung tangan eh. Patuloy na nararamdaman ang bigat sa kalooban habang pinapanood na nangingisay ang aswang. Bakit pa palagi may umiiksena? Hindi pa ako tapos sa nilalang, tapos may dadating na naman. Hoy, alam kong nandyan ka. Pwede bang mamaya ka na? Kuba ka na nga. Bastos ka ba? Naramdaman ni Nano ang malakas na paghila. Tinamaan siya ng atake. Gumulong sa damuhan. Dumugo ang bibig ni Nano. Hindi ko nararamdaman ang lakas ng mutya sa'yo.
Nasaan? Bakit hindi mo dala? Wala na akong pakialam sa bagay na yon. Ayokong magtangan ng galing sa nakaw. Mabuti naman. Gayong wala sa iyo ang tangan. Isang bagay na lang ang pakay ko. Huwag kang mag-alala. May malasakit ako kahit papano. Sasaktan lang kita ng malala. Uy, teka, para sa naman yun? Bakit mo ko sasaktan? Hindi nga kita kilala eh. Sa pagkakaalam ko, wala akong atraso kahit kanino. Huwag mong kalimutan ang ginawa mo sa kababaryo. Sila mismo ang lumapit sa akin. Maganda ang alok nila. Akala ko may hirapan ako sa iyo eh. Asungot ka lang pala. Nagbago ang anyo ng aswang. Tumindig ang balahibo ni Nano. Kagad niyang hinugot ang karet. Hinanda ang sarili sa pagsalakay nito. Subalit hindi tumalab ang dalang pangontra at ordinaryong lakas. Ilang beses siyang napasubsob, binalibag, pinagkakalmot ng nilalang. Sapat na ang ginawa ko sa iyo para magtanda ka. Itigil mo ang ginagawa sa mga kababaryo. Kung inaalipusta ka, tanggapin mo na lang. Yan ang silbi mo sa mundo. Maging kasangkapan upang laitin ng mga tao. Wika ng lalaki. Dahan-dahang nagbalik sa anyong tao. Maluba ang naging lagay ni Nano. Labis ang pagdurugo ng mga sugat gawa ng kalmot. Idagdag pa ang paulit-ulit na pagbalibag. Pakiramdam niya ay nabalian pa ng buto. Hindi siya makabangon. Nakahandusay sa lupa. Dahan-dahang lumalabo ang paningin. Masyado kang dumepende sa iyong tangan. At ngayong wala siya sa iyong katawan. Yan ang mangyayari sa iyo. Bumalik ka sa kung ano ang silbi mo sa lipunan. Sa narinig ay pinanghinaan si Nano na numbalik sa alaala ang pang-api ng mga tao. Huwag mo masyadong damdamin, Kuba. Yan na ang silbi mo sa lipunan nung sinilang ka. Walang nagbago. Pinapaalala ko lang sa'yo kung ano ang gampanin mo. Tuwang-tuwa ang nilalang habang nakikita ang kalagayan ni Nano. Hindi makasagot ang binata. Dahan-dahang bumangon habang nakayuko. Wala ka ng silbi. Isusunod ko si Tanda. Babawiin ko ang mutya. O baka gusto mong sumama sa akin para makita mo ang gagawin ko sa kanya? Hindi sumasagot si Nano. Patuloy na nakayuko habang pinapahid ang luha sa mata. Namalayan na lang niya. Hila-hila na siya ng lalaki. Ilang sandali pa ay nasa bakura na ng tahanan. Ay nako, saan ka ba nagtungo? Alalang-alala ko sa iyo eh. Mabuti naman at nandito ka. Maraming salamat sa Ikaw ang gumawa nito sa kanya, ano? Ilang taon tayong hindi nagkita, Tanda. Magmula nung huli nating pagkikita, wala akong magawa sa'yo. Ikaw ang pumatay sa aking ama at kinuha mo ang kanyang bertud. Bibigyan kita ng pagkakataon, Tanda. Ibalik mo sa akin ang mutya. Hindi kita sasaktan. Hindi ko kayo papataying dalawa. Hindi ka karapat-dapat para sa tangan. Sinano ang pinili nito? Kung siya ang pinili ng tangan, hindi aabot sa ganyan ang kanyang sitwasyon. Ibigay mo sa akin ang tangan, Tanda, kung gusto niyo pang humaba ang buhay niyong dalawa. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makuha ang tangan. Nang marinig ang pag-uusap ng matanda, kagad pumagitna si Nano. Ano pa po bang pinaglalaban niyo, Tandang Guring? Nawala na ho yung lakas niyo nang ipasa niyo sa akin ang mutya. Hindi rin ikaw ang totoong may-ari niyan, kaya ibalik niyo na lang po sa kanya. Ay naku Nano, pambihira. Ilang taon na ang pagsasama natin. Hindi mo pa rin pala lubusang nauunawaan ng ganitong bagay. Ang mga mutya o bertud, iisa lamang ang silbi sa lipunan.
upang puksain ang masamang nilalang at elemento. Kabilang doon ang lahi ng lalaking yan. Kung ibibigay mo sa kanya ang tangan, mas maraming tao ang mapapahamak. Mas magandang panoorin na magtalo kayong dalawa. Mas masakit ang pinsala ng dulot ng karamdaman. Mas matimbang ang sakit sa puso kung ikukumpara sa pisikal na sugat. Sige lang, mag-usap lang kayong dalawa. Ikaw ang pinili ng tangan, Nano. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Kuba, binibilog ng matandang yan ang ulo mo. Hindi ba dapat isauli ang isang bagay na ninakaw? Kung makikinig ka kay tanda, wala kang pinagkaiba sa kanya. Magnanakaw. Patuloy na naguguluhan si Nano sa sitwasyon. Hindi na makapag-isip ng maayos. Ito ang gustong mangyari ng nilalang. Patuloy na saktan ang kanilang pakiramdam. Hanggang sa sumugod ang lalaki at nagpalit ng anyo. Kagad siyang sumaklolo dahil sakal-sakal nito ang matanda. Pero walang sapat na lakas para kalabanin ang nilalang. Lumaban si Tandang Guring matapos makitang tumilapon si Nano. Duguan na ito. Sinaksak niya ang aswang gamit ang tinatagong punyal sa kanyang tagiliran. Mabilis na nakabawi ang nilalang. Sa isang iglap lamang, ibinalibag ang matanda. Matagumpay na nakuha ang mutya. Ang mutya na iningatan ng aking ama, nasa aking kamay na. Hindi mo ako masisisi, Tanda, kung papatayin kita ngayon. Meron kang kasalanan na dapat pagbayaran. At ikaw naman! Napalod ang lalaki. Matapos itarak ni Nano ang karit sa hita, itinulak niya ng buong puwersa si Nano. Hindi ko kayo maintindihan, mga tao. Galit na ang nararamdaman sa isa't isa, pero ipinagtatanggol nyo pa rin ang kapwa ninyo. Sapat na sakit sa karamdaman na ang binigay ko sa inyong dalawa. Mas mabuting maramdaman nyo yan hanggat nabubuhay kayo. Nakuha ko na ang aking pakay. Ito ang pinangako ko sa bangkay ng aking ama. Ang pagbawi ng kanyang tangan. Ikaw, Kuba, hindi ako sigurado kung gagaling pa ang matandang yan. Nasa iyo ang pagpapasya. Kung patuloy mo siyang aalagaan, kahit minanipula niya ang iyong isipan. Matapos ng kaganapan, tuluyang umalis ang aswang sa lugar. Si Nano naman, kahit may nararamdamang bigat ng kalooban sa matanda, patuloy niya itong inalagaan. Hindi man maintindihan ang lahat ng nangyayari, ngunit nararamdaman niya sa kanyang puso na tanging kabutihan lamang ang hangarin ni Tandang Guring. Malaki ang pasasalamat sa kanya ng matanda. Kahit ganon ang kinalabasan ng sitwasyon, patuloy siyang inaruga, inalagaan ni Nano, hanggang sa sumapit ang kamatayan. Dito lamang unti-unting nauunawaan ni Nano ang lahat ng pangyayari. Ang tunay na mutya, ang tunay na bertud, hindi ang mismong pangil ng baboy ramo. Ang tunay na lakas na ibinigay sa kanya ni Tandang Guring, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Binalot ng masalimuot na mundo ang buhay ni Nano. Inalipusta, nilait ng maraming tao, at ang taong pinagkatiwalaan, nagsinungaling pa sa kanya. Ngunit ito rin ang nagbigay ng lakas kay Nano upang maintindihan at mapatawad ang lahat ng taong nang alipusta sa kanya. Matapos ng kaganapang iyon, tuluyang nilisan ni Nano ang baryo. Lumayo sa lahat ng mapapait na karanasan. Ang tanging binitbit lamang ang kabutihan at aral na naibigay sa kanya ni Tandang Guring
at ang mga aral mula sa masalimuot na karanasan. Sa napiling baryo, doon ipinagpatuloy ni Nano ang buhay. Lahat ng kaalaman na natutunan kay Tandang Guring, ginamit niya upang makatulong sa kapwa. Lahat ng nangangailangan, hindi siya nagdamot ng tulong. Dito nakita ni Nano na meron palang mga lugar na hindi siya kukutsain sa pisikal na anyo. Ang titignan ay ang kabutihang nais niyang ibigay sa kapwa. Nerespeto si Nano sa ibang baryo. Nerespeto at ginalang ng maraming tao dahil sa kabutihang ibinibigay niya sa kapwa. Malaki ang pasasalamat ni Nano sa lahat ng naging karanasan. Ito ang tunay na mutya na ibinigay ni Tandang Guring. Lahat ng kaalaman na ginagamit niya, ipangtulong sa kapwa. Gamitin ang masalimuot na karanasan upang ito ay hindi na maranasan ng ibang tao. Magmula ng araw na yon, kinilala si Nano bilang antingerong kuba. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Hindi ko lang maiwasang magbigay ng opinyon para sa storya natin kasi kakaiba yung kwento na to, mga kabayan. Isipin nyo, binagsakan ng sobrang pait na karanasan yung bida natin, si Nano, na sumabot pa sa punto na mas masakit pa sa kamatayan yung ginawa ng aswang eh. Kumbaga, tuluyang dinurog yung puso ni Nano para lamang kumbinsihin na pinagtaksilan siya ni Tandang Guring. Pero dito natin makikita yung kabutihan ng pagkakataon ng gumagabay sa atin. Kahit sobrang sakit ng karanasan ni Nano, hindi niya inayaan na sakupin siya nito. Bagkus ginamit niya ang lahat ng karanasan bilang panghugot o batayan para hindi na ito maramdaman ng ibang tao. Kahit puro pagmamalupit ang naranasan sa nakaraan, ang sinukli ni Nano, pagmamahal sa kapwa, at yun din ang ibinigay ng tamang kapwa sa kanya. Naway nabigyan kayo ng inspirasyon ng ating kwento, mga kabayan, at sana i-share ninyo ang comments patungkol dito sa kwento. Maraming salamat, mga kabayan. Paalam. Incenso candle for cleansing, red version. Kapareho pa rin to ng yellow version natin, mga kabayan, iniba lang natin ang kulay. Insenso, panglinis sa lahat ng negatibong aura, enerhiya, pangtaboy sa kamalasan, pampagaan sa kahit anong uri ng lugar. Sa lahat ng interesado, mga kabayan, every 12 a.m., 100 candles lang ang kaya nating ilabas. Kaya bantayan araw-araw, mga kabayan, every 12 a.m. maglalagay ako ng 100 candles, paunahan na lang kung sinong unang makakuha. After ng video na to, mga kabayan, pakicheck na lang kung meron pang stocks. Kung wala na, abangan mamayang 12 a.m. Maraming salamat.